Magandang masdan ang ganda ng kapaligiran sa umaga at ang mga nagkikinangang bituin sa tuwing sasapit ang gabi. Magkagayunpaman, hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan na makita ang lahat ng magagandang bagay na yan, kung saan mahirap para sa kanila na hanapin ang tunay na liwanag at kasiyahan ng kanilang buhay. Halina't samahan ako sa ating kwento na may kinalaman sa mga bagay na yan na alam kong aantig sa inyong mga puso. Ang liwanag ng araw ay huling nasilayan ni Kate noong siya ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Nagising na lamang si Kate noon isang umaga na wala na itong makita. Nagkusot siya ng kanyang mata at naghilamos, pero wala pa ring nangyari. Ayon sa diagnosis ng mga doktor, si Kate ay mayroong myopia at naging malala na din ang kondisyon nito. Dahilan para mailipat siya sa isang espesyal na bahay ampunan kung saan makakasama niya ang ilang bata doon na may kaparehas ding problema na kanyang makakasama. Doon nagsimula ang malungkot na parte ng kanyang buhay. Isang bagay na hindi na bago para sa kanya kung tutusin. Kahit kasi nung nakakakita pa siya ay hindi rin naman niya kailanman nasilayan o nakita ang tunay niyang mga magulang. Lumaki kasi si Kate sa pag-aalaga ng mga taong hindi niya kaano-ano. Sa ampunan naman ay halos hindi kumakain si Kate at hindi nakikipag-usap kahit kanino man. Gayunpaman, ang ampunan na iyon ay nabiyayaan ng isang mahusay na guro na kilalanin natin sa pangalang Mary. Halos ilang taon na rin siyang nagtuturo sa ampunan. Isa siyang guro sa musika na nakakuha ng degree sa larangan ng pagbabayolin matapos ang isang music college. At naisip nga niya noon na imbes na mga estudyante ng paaralan ay mas pinaglaanan nito ng oras na maturuan ng musika ang mga ulilang bata ng ampunan. Hanggang sa makita na nga ni Mary sa unang pagkakataon ang batang si Kate na siya namang pumukaw kaagad ng kanyang interes. Kaya isang beses na maaktuhan niya ito na nagsosolo sa kwarto ng mga bata, ay agad niya itong nilapitan. Doon tinugtugan ni Mary si Kate gamit ang bayolin nito, na sadyang nagpahanga naman sa bata. Kaya tinanong agad nito si Kate kung gusto din niyang matutong magbayolin na kagaya niya. Pero umiyak lamang si Kate dahil sa tanong na iyon na sinasabing hindi niya iyon kaya dahil siya isang bulag. Doon napaiyak na din si Mary na nagbigay tugon kay Kate na ang musika ay hindi mo kailangan makita. Kailangan mo lamang itong damhin at pakinggan. Bagamat alam niya na hindi naman ganun kadali para sa isang bata na makalimot sa problema, ay nadaan niya pa rin sa kanyang matatamis na salita ang batang si Kate. Dahilan para makuha niya ang tiwala nito. Simula noon ay tinuruan na ni Mary si Kate tumugtog ng violin at hindi malilimutan ni Kate ang unang beses ng bawat pagkakataon na yon. Kahit man mahirap ay hindi tumigil si Mary at talagang tinutukan nito sa pagtuturo ang bata. At nakikita naman ni Mary ang potensyal nito pagdating sa musika. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na si Kate na mismo ang nagsasanay sa kanyang sarili sa bawat araw at naisasali na rin ito ni Mary sa ilang paligsahan ng musika at sa paglipas pa ng panahon ay umaani na ito ng papuri sa iba't ibang tao na nakakapakinig ng kanyang musika. Alam ni Mary na may kakayahan si Kate maging isang kilalang musician sa larangan ng pagbabayolin, lalo na kung madidinig lamang ng mas maraming pang tao ang kanyang musika. Subalit nangangailangan ito ng malaking halaga at mga sponsors kung sakasakali. Nagsimula na din namang mabuo kay Kate ang pangarap na maging isang sikat na musikero balang araw. Kaya naisip nito na magtrabaho muna sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng gobyerno para makaipon at manirahan sa isang kwarto na inilalaan para sa mga trabahador ng nasabing kumpanya na lubusan namang pinag-alala ni Mary. Isang araw ay nakita ni Mary ang kanyang dating estudyante sa music school na kilalanin natin sa pangalang Adam.
na isa na ngayong restaurant owner, kung saan nataon na naghahanap din pala ito ng isang musician, especially violinist na tutugtog sa kanyang restaurant. Dahilan para ialok ni Mary si Kate, kahit na tila nagdalawang isip si Adam na malaman niyang bulag pala si Kate. Pero ilang sandali lamang ay naisip niya na mas magiging interesado ito para sa kanyang mga customers at kliyente, kaya inimbitahan na nito si Kate para sa isang audition. At sa unang pagkakataon pa lamang na mandinig ni Adam ang musika ni Kate, ay talaga namang namangha ito agad at napabilib, at doon na nga nagsimula si Kate na tumugtog sa kanyang restaurant araw-araw. Hindi naman pinagsisihan ni Adam ang kanyang naging desisyon, dahil talaga namang madaming dumadayo sa kanyang restaurant para lamang madinig ang nakaka-relax na musika na pinapadinig ni Kate sa kanila. Dagdag pa ang magandang ambience at pagkain sa restaurant ay talagang palagi siyang napupuno ng customers bawat araw. Inaalagaan at pinag-iingatan namang mabuti si Kate ni Adam at ng mga empleyado nito sa restaurant. Sa katunayan ay nagkaroon pa si Kate ng isang matalik na kaibigan sa restaurant na nagngangalang Dorothy. Ito din ang kanyang nakakasama at nakakasabay sa kanyang pag-uwi sa tuwing sasapit ang gabi. Mga oras na binabaliwala na lamang ni Kate dahil mapaaga man kasi o mapagabi ay sadyang madilim na ang paligid para sa kanya. Nararamdaman niya lamang ang liwanag sa kanyang pagkatao sa bawat oras na pinapatugtog niya ang kanyang violin at nadidinig ang kanyang musika, kaya gustong-gusto niya ang kanyang naging trabaho. Inaalalayan din ni Dorothy si Kate sa halos lahat ng bagay. Sinisigurado niya munang maayos niya itong naihahatid sa loob ng kwarto nito bago niya ito iwan. Parehas kasi sila nakatira sa kanya-kanya nilang apartment na inilaan ni Adam para sa kanyang mga trabahador. Kada umaga naman ay sinusundo niya ito at sabay silang pumapasok sa trabaho. Isang beses sa hindi maiiwasang pagkakataon ay may mga lasenggero na pumasok sa kanilang restaurant. Mga mayayamang grupo ng lalaki na walang tigil sa kanilang pagtawa habang umiinom ng alak. Kabilang sa mga ito ang binatang si Jacob na tila hindi maiwasang mapatitig kay Kate. Ito ay napansin naman ng isa niyang kaibigan na nagbitaw ng isang pustahan para sa kanya, kung saan sinabi nito na magpupusta siya ng $1,000 kung makakaya niyang maiuwi at may mangyari sa kanila ni Kate bago mag-isang linggo. Agad naman itong sinang-ayunan ni Jacob, kaya kinagabihan din ng araw na iyon ay nagpaiwan na si Jacob sa kanyang barkada para hintayin si Kate sa pag-uwi nito, na nataon namang nag-iisa ng mga sandaling iyon habang inaabangan ang kanyang kaibigan. Kaya laking gulat ni Kate nang maramdaman niya ang presensya ng ibang tao sa kanyang tabi, lalo na nang madinig niya ang boses nito. Binati siya nito sa kanyang pangalan at pinuri ang kanyang musika kanina. Walang oras na pinalampas si Jacob para gumawa kaagad ng hakbang na maligawan at makuha si Kate ng gabing iyon. Bago umalis ay inimbitahan muna ni Jacob si Kate sa isang cafe bukas, na sinang-ayunan naman ito kaagad, lalo na't wala naman silang pasok kinabukasan. Wala namang binanggit si Kate kay Dorothy patungkol sa magaganap na pagkikita nila ni Jacob. Kinaumagahan ay sinundo na ni Jacob si Kate sa apartment nito, at nakita naman ni Dorothy kung papanong akbayan ni Jacob si Kate papasakay na sasakyan nito, kaya labis-labis ito nag-alala para sa kanyang kaibigan. At dun nga sa unang date ng dalawa ay nakuha kaagad si Kate sa mga matatamis na salita ni Jacob sa pagiging malambing at palabiro nito. Kaya hindi na naiwasan pa ni Kate na tuluyang mahulog sa binata sa unang pagkakataon. At matapos nga ang kanilang date ay hinatid na ni Jacob si Kate pabalik sa apartment nito. Doon ay hinalikan pa ito ni Jacob sa kanyang labi na siya namang pinahintulutan ni Kate. Ito ay nakita naman ng kanyang kaibigan na si Dorothy, na talaga namang nag-aalala sa kanya, kaya ninanais niya na ito ay makausap. Dito sinabi ni Dorothy sa kanyang kaibigan na ang isang mayaman at gwapong tulad ni Jacob
ay hindi basta-basta magkakagusto sa isang bulag na kagaya niya. Lalo na sa nakikita niyang pagkatao nito kasama ang kanyang mayayamang mga kaibigan. Pero nangatwiran lamang si Kate sa kanya na hindi totoo ang kanyang sinasabi. At si Dorothy mismo ang nagsabi sa kanya noon na maganda siya at hindi imposibleng magustuhan ng sino man. Niyakap ni Dorothy ang kanyang kaibigan habang ibinabahagi dito ang kanyang karanasan noon sa isang lalaki na agad din niyang pinaniwalaan dahil sa pagiging malambing nito at sa mga matatamis nitong salita. Hanggang sa mabuntis siya noon at nang ibinalita niya ito sa ama ng kanyang ipinagbubuntis ay tinanggihan siya nito at iniwan na naging dahilan ng kanyang pagpapalaglag. Pero umiiyak na kinatwiran ni Kate sa kanya na hindi ganun ang mangyayari sa kanya at naramdaman naman nito ang pagiging totoo ni Jacob sa kanilang pag-uusap. Wala lang nagawa si Dorothy kundi ang suportahan ng kanyang kaibigan at pahintuin ito sa pag-iyak ng gabing iyon. Pero kahit na anong pag-iisip ang gawin ni Dorothy ay hindi pa rin ito maiwasan na magduda kay Jacob. At mas lalo pa siyang hindi makatulog sa kaba nang niyaya naman ito si Kate sa pribadong cottage nito. Sa cottage ay naghanda si Jacob ng red wine na kanilang maiinom, habang si Kate ay masayang masaya kasama ang lalaki na nagpapatibok ng kanyang puso. At dun nga matapos ang malalambing na kwentuhan at pag-iinom ay nagawa na ni Jacob ang kanyang binabalak kay Kate. At kinaumagahan habang katabi niya ito sa kama ay kinunan pa siya nito ng larawan para ipakita ito sa kanyang mga barkada at manalo sa kanilang pustahan. Pagkagising ni Kate ay agad na silang nag-ayos at sa pagpasok nito sa sasakyan ni Jacob ay nagtanong pa ito kung pwede silang magkita kinabukasan. Pero naging mabilis ang pagtanggi ni Jacob sa kanya. Sinabi nito na may mga importante siyang dapat lakaring kinabukasan patungkol sa kanyang negosyo. Kaya hiningi na lamang ni Kate ang kanyang phone number. Ngunit inabotan lamang siya nito ng blankong papel na tila nagpapahayag na ayaw na niya itong makausap at makita pang muli. Ito ay nalaman naman ni Dorothy nang nakisuyo si Kate sa kanya na tawagan ang numero na inakala niyang nakasulat sa papel na iniabot sa kanya ni Jacob. Pero napailing at napatingin si Dorothy sa kanyang kaibigan nang makita niyang wala ditong nakasulat na kahit anuman. Dito pagalit na sinabi ni Dorothy sa kanyang kaibigan na ang inabot ni Jacob sa kanyang papel ay blanko at walang nakasulat. Binabalot si Dorothy ng kanyang galit na mga sandaling iyon para sa mga lalaking manloloko kagaya ng kanyang dating karelasyon at kay Jacob. Hindi na nagparamdam pa kahit sa restaurant o sa mga tawag si Jacob kay Kate matapos ang lahat ng nangyari. At makalipas ang ilang linggo ay natuklasan ng magkaibigan na nagbunga pala ang huli nilang pagsasama. Nagdadalang tao si Kate at ang ama nito ay hindi na nagpaparamdam pa sa kanya. Sinikap ni Dorothy na alamin ang numero ni Jacob para panagutin ito sa kanyang ginawa. Ang tanging alam lamang nila ay ang plate number ng sasakyan nito na kinuhanan pala ng litrato ni Dorothy bago ang huli ng dalawa. At yun nga ang ibinigay niya sa mga pulis para mas madali itong mahanap o di kay makuha ang ilang detalye nito. At makalipas nga lamang ang isang araw ay nalaman na ni Dorothy ang number nito at agad itong tinawagan para agad na makausap ni Kate. Halos matuwa si Kate na madinig muli ang boses ni Jacob sa telepono. Sabik na sabik itong makausap ang lalaking una niyang minahal. At doon ibinalita nga niya dito ang kanyang pagbubuntis. Si Jacob naman ay sumagot na makikipagkita siya sa lalong madaling panahon. Sabay baba na nito ng telepono. Iniisip kasi ni Jacob na mga oras na iyon na kung nakagawa sila Kate ng paraan para mahanap ang kanyang phone number, malamang na malaman din nila kung sino ang kanyang ama at ng pamilya ng kanyang mapapangasawa, ay tiyak na magagalit at isusumpa siya ng kanyang ama pag nagkataon. Masyado ng maraming isinakripisyo ang kanyang ama
para lamang maikasal siya sa anak ng dalaga ng isa sa may-ari ng malaking negosyo sa kanilang lugar. Kaya kapag nalaman nito na nakabuntis si Jacob na isang bulag na tumutugtog lamang sa isang restaurant, ay talaga namang may kalalagyan siya rito at hindi na matutuloy pa ang kanyang nalalapit na kasal. Si Jacob ay nagmamadaling pinuntahan si Kate para sunduin sa restaurant at doon hinawakan niya ito sa braso at pilit na pinasakay ng kanyang sasakyan. Hindi naman nagpumigla si Kate nang malaman na si Jacob ang sumusundo sa kanya. Huli na din si Dorothy para maawat pa ito dahil sa bilis ng pangyayari. Habang naandar ang sasakyan ay tinanong pa ni Kate si Jacob kung saan sila pupunta. Pero nakakapagtaka na hindi ito nagsasalita. Walang kaalam-alam at kaunawaan si Kate kung saan siya dadalhin ito at kung ano ba ang pwedeng mangyari. Pagkadaan sa isang masukal na lugar ay doon pinababa na ito ni Jacob ng sasakyan para makausap at doon pagalit niya itong sinigawan. Sinasabi niya na sineset-up lamang siya nito para guluhin at sirain. Itinatanggi din ito ang dinadalang sanggol ni Kate at sinasabing marahil ay isa yon sa mga customers ng restaurant na kanyang nakakasalamuha. Ibinahagi na rin niya dito na kung siya man ang ama ng dinadala niya ay wala siyang pakialam dahil ginamit lamang naman siya nito para sa isang pustahan. Halos bumuhos ng matindi ang damdamin ni Kate ng mga sandaling iyon. Lingid sa kaunawaan niya na ang kanyang kinatatayuan ay malapit sa bangin at mahuhulog na siya rito. Hanggang sa tuluyan na nga siyang itinulak ni Jacob para tuluyang mahulog sa bangin at mawala na sa kanyang buhay. May malay pa si Kate nang iwan ito ni Jacob at nagsabing ang mga asong lobo na ang bahalang kumain sa kanya. Natapos ang buong araw ay hindi makatulog si Dorothy sa hindi pag-uwi ng kanyang kaibigan. Kinaumagahan ay hindi siya makapagtrabaho ng maayos dahil sa sobrang kaba at paghahanap rito. Hanggang sa makatanggap siya ng isang tawag sa isang mangangaso na siyang nakakita kay Kate sa bangin. Ligtas siya at malayo na sa kapahamakan. Kahit pa medyo nahihirapan nito makakilos dahil sa mga galos na nakuha nito sa kanyang pagkalaglag. Mabuti na lamang at mabait at hindi siya pinagsamantalahan ng lalaking nakakita sa kanya. Gayon din nagpasalamat sila sa Diyos na hindi naging ganun kagrabe ang lahat para mawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Ikinuwento ni Kate at naging totoo na ito sa kanyang kaibigan. Dala ng galit ay tumawag agad si Dorothy sa mga pulis para ipahuli si Jacob sa kanyang hindi makataong ginawa kay Kate habang nagbubuntis ito. At nang pinuntahan si Jacob ng mga pulis at naaktuhan, ay mabilis ding nalaman ito ng kanyang ama na talaga namang dismayado sa nangyari. Si Kate ay dinala ni Dorothy sa hospital sa tulong ng kanilang amo na si Adam, na sisiguraduhing mapapanagot si Jacob sa kanyang ginawa. Habang ang ama ni Jacob ay ipinakansel na ang nalalapit na kasal ng kanyang anak dahil sa nangyari. Sa paglipas ng mga araw ay madalas na ding dinadalaw si Kate na lalaking nagligtas sa kanya. Nakilalanin natin sa pangalang Matthew. Sinamahan niya ito at binantayan hanggang sa tuluyang makalabas ito ng hospital at doon nagsimula na itong manligaw sa kanya. Naging maayos si Matthew, hindi lamang kay Kate, gayon din sa mga taong malapit sa kanya. Kagaya ni Dorothy at ni Mary na siyang naging susi sa pagkatuto niya sa musika. Tumagal ng matamis at masaya ang kanilang relasyon hanggang sa yayain ni Matthew si Kate na magpakasal. May kaya din pala si Matthew at ang pangangaso ay nagiging libangan lamang nito minsan. Bago ang kanilang nakatakdang kasal bilang regalo, ay nagbenta si Matthew ng ilang gamit kasama na ang naiwang bahay ng kanyang lola para maipagamot si Kate sa isang espesyalista sa Germany para makakita itong muli. At dun nga bumiyahe silang dalawa patungong Germany kasama ang ilan nilang kaibigan, kung saan dumaan si Kate sa isang matinding operasyon na siyang magbubukas ng panibagong liwanag sa kanyang buhay. Naging matagumpay naman ang lahat at doon hindi niya maipaliwanag ni Kate ang kanyang nararamdaman
at halos maiyak ito sa sobrang kasiyahan, lalo na nang makita nito ang lahat ng doktor, nurse at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang pagmulat. At doon nakita niya rin ng personal sa unang pagkakataon ang lalaking makakasama niya habang buhay. Doon, nagyakapan sila ng mahigpit na siya namang ikinatuwa ng mga tao na naroroon. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Tandaan na, hindi lahat ng tao ay mapanghusga at wala namang tao ang likas na masama. Sadyang bibihira na lamang sa atin ang makatagpo ng mga tulad nila. Hindi rin natin kailangan madaliin ang ating sarili, lalong-lalo na sa pag-ibig, dahil dito tayo minsan napapahamak. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito at sana ay samahan pa kami muli sa iba pang kwento na ihahatid sa inyo na hindi lamang magbibigay sa inyo ng aral at inspirasyon kundi kukurot din sa inyong mga puso. Maraming salamat po.